Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman ang panibagong kwentong maghahatid sa inyo ng lungkot, tawa, kilig, aral at inspirasyon. Ating tunghayan ang kwentong pag-ibig ni Hansel at Daisy. Masaya ang dalagang kasambahay at sa wakas ay may bago na rin siyang trabaho. Kaya naman, sinigurado niyang masarap ang lulutuin niya ngayong araw. Halos mapakanta na nga lang din siya nang biglang may yumakap sa likod niya. Hindi niya alam ang gagawin at sisigaw na nga sana siya sa gulat nang biglang nagsalita ito sa garalgal na boses. Halos hindi niya maintindihan ang gustong sabihin ito. Nang tignan niya ay isang gwapong lalaki at tatanungin niya sana kung anong trip nito nang biglang umiyak ito sa kanyang harapan. Hindi tuloy niya alam ang gagawin pero bakit parang napapaiyak siya sa saya habang tinitignan ang mukha niya. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Nagising si Daisy na tila ba ay may humahabol sa kanyang panaginip kung kaya't pawisan si Daisy nang magising. Naramdaman ni Daisy ang pagkabasa ng kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kanyang pisngi at napagtanto na umiiyak siya. Hindi alam ni Daisy kung bakit pinipiga ang puso niya dahil lamang sa masamang panaginip. Bakit ka umiiyak, love? Tarantang tanong ni Teo nang pagkapasok niya ay umiiyak na si Daisy. Hinawakan ni Teo ang magkabilang pisngi ni Daisy. Napaginipan mo na naman pa ulit ang masamang panaginip? Bahid ang pag-aalala sa boses ni Teo nang tinanong nito si Daisy. Pinunasan ni Daisy ang basa niyang pisngi at tumango habang pinapakalma ang kanyang sarili. Hindi ko alam kung bakit palagi kong napapaginipan na may dalawa akong anak. Naguguluhang saad ni Daisy at binalingan ng tingin si Teo. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Teo. Dugtong pa ni Daisy. Nanigas naman sa kinauupuan si Teo at inalis ang mga kamay na mula sa pisngi ni Daisy. Umiiwas ang tingin si Teo. Ano bang dapat mong malaman? Mas mabuti pang kumain ka na lamang. At huwag mo nang isipin yun. Naputo lang sasabihin sana ni Teo nang biglang sumabat si Daisy. Please, Teo. Ilang taon na tayong magkasama. Ngunit hindi ko pa rin matandaan ang nakaraan ko matapos ang aksidenteng nangyari sa akin. Pagmamakaawa ni Daisy at hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ni Teo. Alam kong nag-aalala ka lamang na baka makakasama sa akin kapag nalaman ko ang totoong nangyari sa akin noon. Pwede bang sabihin mo lang sa akin ang totoo, Teo? May anak ba tayong dalawa? Napatulala sa Teo dahil hindi nito inaasahan na iyon ang itatanong ni Daisy. Buong akala ni Teo ay pinagdududaan siya ni Daisy sa kanyang pagkatao. Bahid ang kalungkutan at pagkalito sa mukha ni Daisy na mas lalo lamang ikinapiga ng puso ni Teo. Niyakap ni Teo si Daisy. Pasensya na, mahal ko. Ngunit, wala na sila. Napakagat sa sariling labi si Teo. Ilang beses nang sinasabi ni Teo sa sarili na hindi na ito magsisinungaling kay Daisy. Ngunit ito na lamang ang tanging paraan para mapasa kanya lamang ng buo si Daisy. Natatakot si Teo na baka tuluyan nang mawala sa kanya ang babae at bumalik ito sa totoong buhay. Dahil nasa aksidenteng nangyari? Mga anak ko. Hagulgol ni Daisy sa mga bisig na Teo. Kahit hindi maalala na Daisy ang kanyang mga anak, ay masakit pa rin sa kanya na malamang tuluyan na itong nawala sa kanya. Kasalanan ko ba lahat, Teo? Huwag mong sabihin yan, Daisy. Wala kang kasalanan dahil aksidenteng nangyari, okay? Hindi mo alam na mangyayari yun sa'yo. Kaya huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Maanggap na paliwanag ni Teo habang hinahaplos ang likuran ni Daisy para patahanin. Sobrang nasaktan si Daisy sa kanyang nalaman. Kaya naman, napagtanto niya na kaya ayaw ni Teo na sabihin ang tungkol sa kanyang nakaraan ay baka masaktan siya. Mga ilang araw ay naging maayos din kahit papaano si Daisy at hindi na umiiyak sa bisig ni Teo. Kahit na nasasaktan ang babae sa pagkawala ng kanyang mga anak, ay sinusubukan niyang maging matatag. Ayaw niya na makitang nag-aalala at nasasaktan din si Teo para sa kanya. Babalik na ako sa trabaho ko, love. Huwag kang magalala at uwi ako tuwing linggo. Paalam na Teo at hinalikan ang noo ni Daisy.
Pwede rin ba akong magtrabaho sa labas, Teo? Gusto kong tumulong sa'yo. Nag-aalangang saad ni Daisy at tinawakan ang pisngi ni Teo. Nawala naman ang ngiti sa mga labi ni Teo at seryosong tinignan si Daisy. Love, makinig ka sa akin. Hindi ka pwedeng umalis ng bahay. Maraming masasamang tao sa labas. Kaya mas mabuti pa na manatili ka na lamang sa bahay. Mahabang paliwanag ni Teo habang hawak nito ang magkabilang pisngi ng babae. Ngunit ilang taon na ako sa bahay na to, Teo. Hindi naman habang buhay na mananatili akong nakatago rito para makaiwas sa mga taong tinutukoy mo. Malungkot na saad nito. Napahawak naman sa noo si Teo. Tila problemado. Daisy naman, Agad na nagsalita si Daisy bago pa man makapagsalita si Teo. Gusto kong malaman ng mundo na nasa labas, Teo. Gusto kong maranasan ang karaniwang ginagawa ng mga tao. Gusto kong magtrabaho para makatulong sa'yo. Pagmamakaawa niya at mahigpit na hinawakan ang mga kamay ni Teo. Please, payagan mo na ako. Pangako na walang masamang mangyayari sa akin. Dugtong pa niya. Napabuga ng hininga si Teo at hindi maiwasan na makaramdam ng lungkot sa puso. Ngayon lamang narinig ni Teo mula sa mga labi ni Daisy na gusto nitong lakbayin ang mundo na hanggang ngayon pinagkakait sa kanya. mahihiraman ka sa trabaho. Lalo na't hindi ka pa sanay sa malalaking gawain. Magiging masaya ako sa kung ano man ang magiging trabaho ko, Teo. Ako rin mismo nga alis kapag hindi ko kakayanin. Nakangiting tugon ni Daisy at niyakap si Teo. Walang nagawa si Teo kundi ang pumayag sa kagustuhan ni Daisy. Masyado niyang mahal ito at gagawin niya ang lahat para mapasaya lamang ito. Balitaan mo na lang ako kung nakahanap ka na ng trabaho, okay? Huwag mong pababayaan ang iyong sarili habang nasa syudad ka. Mahigpit na bili ni Teo mula sa kabilang linya. Napangiti naman si Daisy sa saya dahil hinayaan siya ni Teo na tumungo ng ibang lugar upang maghanap ng trabaho. Hindi niya hinayaan na sumama si Teo dahil gusto niyang matutong mag-isa. Huwag kang maglala, Teo. Magiging maayos din ako. Salamat at hinayaan mo ako magtrabaho. Malambing na saad ni Daisy. Mula sa kabilang linya ay hindi maiwasan na mapalunok sa sariling laway si Teo. Kung yan ang makakapagpasaya sa'yo, ibibigay ko dahil mahal kita. Madamdaming saad ni Teo na kinatahimik ni Daisy. Pasensya na, Teo, kung hindi ko masabi na mahal kita. Napatigil si Daisy sa pagsasalita nang marinig ang boses ni Teo. Ayos lang, Daisy. Naiintindihan ko. May bahid ng lungkot sa tono ng boses ng lalaki nang sabihin iyon. Kahit ilang taon na silang magkasama, ay hindi pa rin tumitigil si Teo hanggang sa mahalin din siya ni Daisy. Umaasa pa rin siya na magagawa ring sabihin ni Daisy na mahal siya nito. Sige, Teo. Mag-iingat ka rin sa trabaho mo, ah. Uwi ako tuwing linggo para makapagpasyal tayo. Saad ni Daisy para pasiglahin kahit paano ang asawa. Hindi maiwasang makaramdam ng lungkot si Daisy para sa kanyang asawa. Hindi niya alam kung bakit hindi niya magawang mahalin si Teo kahit ilang taon na ang pinagsamahan nila. Minsan, sinisisi rin ni Daisy ang kanyang sarili kung bakit pa siya na-aksidente. Dahil kung hindi nangyari iyon, ay magagawa niyang mahalin ng walang pag-aalinlangan si Teo. Gayong asawa niya naman ito. At isa pa ay nawalan sila ng anak, kaya sigurado si Daisy na nasasaktan din si Teo. Pwede po ba ako makapag-apply rito, ma'am? Tanong ni Daisy sa babaeng nagdidilig ng halaman sa harapan ng malaking gate. Papalubog na ang araw, ngunit wala pa rin nahanap na trabaho si Daisy. Sinabihan na siya ni Teo na mahirap makahanap ng trabaho. Ngunit kahit ganoon ay hindi pa rin tumigil si Daisy. Hanggang sa nakarating nga si Daisy sa malaking mansyon. May nakapagsabi na may naghahanap ng babysitter sa mansyon na ito kaya agad naroon siya tumungo. Napatingin naman ang babaeng kasambahay sa kanya. Mag-a-apply po ba kayo ng babysitter? Magalang namang tanong ng kasambahay. Tumango ito. Opo, sana kung available pa po ang slot ng trabahante. Kahit anong trabaho po, ayos rin po sa akin, ma'am.
Masayang sambit nito. Huwag mo na akong tawaging ma'am dahil kasambahay lamang ako rito. Natatawang sambit ng babae. Bakante pa po ang slot sa pag-babysit ng mga anak ni President. Kailangan niyo po munang dumaan sa evaluation bago kayo tanggapin sa trabaho. Huwag ka pong mag-alala at matatanggap ka rin kung wala kang bad records. Paliwanag pa ng babaeng kasambahay. Maraming salamat po talaga. Sinisigurado ko po na magiging maayos ang trabaho ko. Maraming nadaan ng security si Daisy bago siya nakapasok sa mansyon na kung saan siya magtatrabaho simula bukas. Ngunit nagtataka lamang siya kung bakit ilan sa mga security ay napapatitig sa kanya ng matagal na tila inaalala siya. Isinawalang bahala na lamang niya iyon at iniisip lamang na baka nagiging alerto lang sila. Pansamantalang dito ka muna matutulog. Maga ka pang gigising bukas para sa evaluation at para na rin makapagsimula ka na. Kailangan na talaga ni President ng babysitter sa kanyang mga anak. Sambit ng babaeng kasambahay. Napaisip si Daisy kung bakit President ang tinatawag ng babae sa amo nito. Ngunit naisip din niya na baka presidente ito sa isang malaking kumpanya. Kaya sinawalang bahala niya na lang ito. Saan ba ang asawa ng president kung walang nagbabantay sa mga anak nila? Biglang tanong ni Daisy na kinatigil ng babae na tila nagulat ito. Mabilis na lumapit ang babae kay Daisy para bumulong ito. Hindi mo ba alam na nawawala ang asawa ni President? At 4 na taon na itong hinahanap. Mahinang bulong ng kasambahay na tila hindi makapaniwalang walang alam si Daisy. Napakunot naman ng noo si Daisy at umiling. Wala siyang kaalam-alam kung ano man ang nangyayari sa paligid niya dahil ilang taon nang hindi lumalabas si Daisy ng kanilang lugar. Bali-balita na namatay ang asawa ng President. Ngunit hindi pa man nakikita ang katawan kaya hindi naniniwala si President na patay na to. Kaya hanggang ngayon ay hinahanap pa rin to. Mahabang pahayag ng kasambahay mula sa tenga ni Daisy. Malakas ang kabog ng dibdib niya sa hindi malamang dahilan. Nagtataka rin si Daisy kung bakit apektado siya sa sinabi ng babae. At huwag mong pag-uusapan ng tungkol sa asawa ni President dahil sensitibo ito. At lalo na sa mga bata dahil umiiyak ito at hinahanap ang ina nila. May pag-iingat sa boses nito na para bang natatakot na baka may makarinig na ibang tao. Mabilis namang tumango si Daisy at nakaramdam ng kaba. Pangako at hindi ako magsasalita tungkol dito. Salamat sa pagpapaalala sa akin. Mahinang sabi niya. Nakaramdam tuloy ng lungkot at awa si Daisy sa presidente at sa mga anak nito. Base sa sinabi ng kasambahay, ay tila mahal na mahal ng presidente ang asawa nito na umabot pa ng ilang taon ang paghahanap dito. Kahit walang kasiguraduhan kung babalik pa ito. Kinabukasan ay maagang nagising si Daisy para sa evaluation na magaganap. Daisy po ba talagang pangalan niyo, ma'am? Tanong ng babaeng nag-evaluate habang nakatingin sa folder na hawak nito na naglalaman ng personal information ni Daisy. Apo, may problema po ba? Medyo kinakabahang tanong nito. Napakagat na lamang ng labi si Daisy nang makitang palipat-lipat ang tingin ng babae sa kanya at sa folder nitong hawak. At wala kayong birth certificate dahil matagal na kayong nawalay sa iyong mga magulang. Tama ba? Tanong pa ng babae na kinatango ni Daisy. Medyo komplikado ang mga personal details na binigay mo. Nakasaad din dito sa medical record mo na matagal ka nang may amnesia. Saad ng babae at tinignan siya. Wala naman ako nakikitang mali sa iyong records, kaya huwag kang mag-alala at makakapagtrabaho ka na. Nakangiting dugtong pa ng babae. Tila lumiwanag naman ang mukha ni Daisy sa sobrang tuwa. Ilang beses siyang yumuko sa babae bilang paggalang. Maraming salamat po talaga, ma'am. Kailangan ko po talaga ng trabaho to para makapagsimula ulit. Congratulations again, Mrs. Daisy, right? May asawa ka na? Takang tanong pa ng babae sa huli. Mabilis namang tumango si Daisy. Apo, may asawa na po ko. Ngiting saad niya. Agad na nakapagsimula si Daisy sa pagtatrabaho. Maaga pa man,
Kaya naman agad na nagluto si Daisy habang hinihintay ang kambal na babantayan niya. Samantalang kagigising lamang ni Hansel at tumungo sa kusina para uminom ng kape. Ngunit natigilan siya nang makita ang pamilyar na mukha ng kanyang asawa. Namamalikmata lang ba ako? Tanong ni Hansel sa kanyang sarili. Hindi niya namamalayan na tumutulo na ang kanyang luha sa tuwa. Tila ba natanggal na ang tinik sa puso niya nang makitang buhay at bumalik si Daisy sa kanya. Wala sa isip niya kung paano nakabalik si Daisy dahil mas nangingibabaw ang pangungulila niya sa kanyang asawa. Daisy, mahal ko. Bumalik ka. Bulalas ni Hansel at mabilis na tinahak ang hakbang patungo kay Daisy. Agad niyang niyakap si Daisy mula sa likuran nito. Napasinghap naman sa gulat ang babae nang maramdaman ang isang mahigpit na yakap na nagmumula sa kanyang likuran. Saan ka galing? Mahal, tagal kitang hinintay at bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Mangyak-ngyak na saad ni Hansel. Napatalo ng bahagya si Daisy sa sobrang gulat at kaba dahil sa hindi kilalang tao na nakayakap sa kanya. Mabilis na kumawala si Daisy at umatras ng hakbang, papalayo sa lalaki. Sino ka? Bakit bigla mo nilang akong niyayakap? Tarantang tanong niya. Mas lalong bumuhos ang luha ni Hansel at nakaramdam ng kirot sa dibdib nang makita sa mga mata ni Daisy na tila ba isa siyang estranghero. Ako to si Hansel, ang asawa mo. Huwag ka namang magbiro ng ganyan, mahal. Matagal na kitang hinihintay, lalo na ang mga anak natin. Nagsusumamong saad niya. Nanindig ang mga balahibo ni Daisy nang lumapit ang lalaking nagngangalang Hansel at isang mahigpit na yakap ang muli nitong iginawad sa kanya. Mas lalong nakaramdam ng pagkalito si Daisy sa biglang inakto ng lalaki. Mas lalo siyang nalito kung bakit mabilis ang pagkakatipok ng puso niya at hindi niya magawang itulak ito. Pakiramdam niya ay pamilyar siya sa yakap ni Hansel. Ano pong sinasabi niyo? May asawa po ako at hindi ikaw yun. Hindi po kita kilala. Agad nalitanya niya nang naproseso ang sinabi ni Hansel. Kumawala sa pagkakayakap si Hansel, ngunit ang mga braso nito ay nakapulupot pa rin sa mga bewang ni Daisy. Magkasalubong ang mga kilay ni Hansel. Anong ibig mong sabihin, Daisy? Ako lang ang tanging asawa mo at wala nang iba. Kaya paanong hindi ako ang asawa mo? Nalilito at nasasaktang tanong nito. Tinitigan ni Hansel ng mabuti si Daisy kung nagbibiro lamang ito. Ngunit kita niya mismo sa mga mata ng babae na hindi ito nakikipagbiruan. Nagahalo ang emosyon ni Hansel habang iniisip kung anong nangyari sa kanyang asawa at kung bakit hindi siya kilala. Hindi maaring magkamali si Hansel. Asawa niya ang nasa harapan niya ngayon. Anong nangyari sa'yo? Sa nakalipas na 4 na taon? Daisy, hindi mo ako magawang maalala. Tanong niya habang humihigpit pa rin ang pagkakahawak niya kay Daisy. Kilala mo na ba ako noon, mister? Nanlaki ang mga mata ni Daisy dahil base sa binanggit ni Hansel ay magkakilala na sila noon pa man. Alam nito ang nangyari sa kanya. Talaga bang hindi mo ako maalala, mahal? Matagal na tayong kasal. Nung nakapagtapos ka na sa koleyo, may anak na tayo. Kaya paanong hindi kita makikilala? Saad pa ni Hansel at nakumpirma na nito na wala nga talagang maalala si Daisy. Magsasalita na sana ang babae nang biglang makitang titig na titig sa kanya ang dalawang batang nasa gilid niya. Makikita sa mga mata ng dalawang batang ito na anumang oras ay iiyak na sila sa pagkasabik. Nabigla siya sa biglang pagsulpot ng dalawang bata. Hindi maaaring magkamali si Daisy. Ito ang kambal na anak ng presidente. Kamukha niyo po si Mama. Ikaw po bang mama namin? Garagal na tanong ni Hans, ang batang lalaki. Napatulala na lamang si Daisy. Hindi niya magawang tanggihan ang tanong ng bata. Ramdam niya na hindi nagsisinungaling si Hansel. At makitang nakatingin ang mga batang sa kanya, ay para magsigurado ito na siya ang hinahanap nilang ina. Napasinghap si Daisy
nang bigla siyang niyakap ng batang babae. Napatingin si Daisy sa ibaba. Mama ka po namin. Palagi po namin tinitignan ang picture niya ni Papa. Saad naman ng batang babae na si Sisi. Wala akong maalala dahil na-aksidente ako noon. Totoo ba to? Hindi makapaniwala ang tanong ni Daisy habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Lumambot naman ang mga mata ni Hansel. Niyakap niya ito mula sa bewang. Ngayon, alam na ni Hansel ang dahilan. Na-aksidente ka rin noong nakaraang 4 na taon. Kasamang kambal nating anak. Iniligtas mo sila at halos mabaliw ako na hindi ka mahanap. Kaya walang duda na ikaw ang asawa ko at ina ng mga anak natin. Malumanay na saad nito. Kumabog naman ang puso ni Daisy nang matitigan ang mga mata ni Hansel. Nakaramdam siya ng lukso ng dugo mula sa mga bata. Kaya sigurado siya na sila ang naiwan niyang pamilya na hindi niya naaalala. Nararamdaman niya ang koneksyon. Mama! Masayang sambit ng kambal at mahigpit na niyakap si Daisy mula sa tagiliran niya. Mga anak ko. Lumuluhang saad niya at mahigpit na niyakap ang kambal niyang anak. Pasensya na, hindi ko kayo maalala. Kaya palaging nananaginip si Daisy na may 2 siyang anak at ikinasal siya sa lalaki na hindi niya makita ang muka. Hindi lang pala bastang panaginip iyon, kundi isang alaalang naiwan niya. Hindi rin maiwasan ni Hansel na mabangiti at hinalikan ang noo ni Daisy. Bumalik ka nga sa aking piling, mahal ko. Masayang sambit ni Hansel at mahigpit na niyakap si Daisy. Maraming mga kasambahay at trabahador ang nagulat sa kanilang saksihan. Nalaman nila na ang bagong babysitter o kasambahay ay ang nawawalang asawa ni President Hansel at ina ng kambal na sina Hans at Sisi. Tatapusin ko na muna itong niluluto ko at nang makakain na kayo. Sambit ni Daisy. Hindi maalis ang ngiti ni Daisy sa mga labi nang makita na may ilan sa mukha ng kambal ay kamukha niya mismo. Hindi na malaya ni Daisy kung ilang oras na silang magkayakap. Kung hindi niya sinabihan ang mag-ama niya na kakain na ito nang umagahan ay hindi pa ito bibitaw mula sa pagkakayakap. Mga anak, pwede ko ba munang makausap muna ang mama niyo? Malambing na tanong ni Hansel sa mga anak nito. Parehong napanguso ang kambal habang kasalukuyang nagpapasubo ito sa kanilang ina. Sabik na sabik sila na maalagaan ng kanilang ina. Ilang taon kasi na wala silang ina na gumagabay sa kanila. Kahit hindi naman nagkulang ang kanilang ama, ay iba pa rin kung may ina sila. Kanina pa po kayo magkayakap ni Mama, Papa. Reklamo ni Sisi at mahigpit na niyakap ang kanyang ina. Gusto pa namin ni Mama mag-play, Papa. Untag rin ni Hans at mas humaba ang nguso nito. Hindi maiwasan ni Daisy na hagkan ang kanyang kambal na anak sa kakyutan ng mga ito. Mga anak, kailangan muna namin mag-usap ni Papa mo. Pangako na makikipaglaro ako mamaya sa inyo. Pwede ba yon mga anak? Malambing na pakiusap niya sa kanyang mga kambal. Mas lalo na panguso ang kambal at hindi magawang humindi sa kanilang ina. Promise po, Mama. Tabi po sana tayo na matulog mamayang gabi. Sambit ni Sisi. Ako rin, gusto kong tumabi kay Mama. Matinis sa sambit ni Hans. Promise, makikipaglaro at katabi niyo ako matutulog mamaya. Si Papa rin po sana, Mama. Tabi po tayong lahat na matutulog mamaya para one big happy family. Dugtong pa ni Sisi. Biglang pinamulahan ng pisngi si Daisy at binalingan ng tingin si Hansel na nagpipigil na kumawala ang ngiti sa mga labi nito. Kahit na nalaman ni Daisy na totoong asawa niya si Hansel at mas matibay ang pinagsamahan nila noon ay hindi niya maiwasang mahiya. Wala pa siyang maalala kaya para sa kanya, baguhan pa lamang siya rito. Mas lumala ang pagkabog ng puso niya nang sila ay napag-isa ni Hansel sa living room. Maraming gustong itanong si Daisy at may mga bagay na bumabagabag sa kanyang isipan na gusto niyang malaman. Kumusta ka na, mahal? Sa 4 na taon ba na magkahiwalay tayo? Ay naging maayos ka ba? Hindi ko mapigilan na mag-alala sa'yo nitong mga nakaraang taon
At hanggang ngayon, iniisip ko pa rin ang kalagayan mo. Masuyang pahayag ni Hansel at hinawakan ang kamay ni Daisy. Nahihirapan akong maka-adapt sa buhay ko noon. Lalo na noong pagkagising ko ay nasa ospital na ako at walang maalala. Naging maayos naman ako sa bagong buhay na tinutuluyan ko, ngunit ni Daisy at biglang naisip si Teo. Buong akala ko, si Teo ang asawa ko. Nagsinungaling siya sa akin. Dugtong niya habang bumabalik sa kanyang isipan ang mga pinagsamahan nila ni Teo nitong nakalipas na 4 na taon. Sobrang na-disappoint siya at nasasaktan din dahil itinago ni Teo na may totoo siyang pamilya na naghihintay sa kanya. Sa 4 na taon na pagsasama nila ay kasinungalingan lang pala. Napakuyom naman ang kamuo ni Hansel at biglang niyakap ng mahigpit si Daisy. Napaawang naman ang bibig ni Daisy, ngunit hinayaan niya si Hansel sa pagyakap sa kanya dahil kahit ang katawan niya ay pamilyar sa mainit na yakap ng lalaki. Ako lang ang asawa mo, Daisy. At wala nang iba. Kasalanan lahat ng ito ni Papa. Mariing sambit ni Hansel at naisip kaagad kung bakit hindi bumalik sa kanya si Daisy. Hinayaan ka ni Papa na mapunta sa ibang lalaki. At nakakasiguro ako na may kinalaman ang nagpapanggap mong asawa. Kasamang aking ama kung bakit hindi kita nagawang mahanap. Noong naaksidente ka, tanging ang mga anak natin lamang ang dinala ni Ama at sinabing patay ka na mula sa aksidente. Hindi ako naniniwala at agad kong pinaimbestiga ang totoong nangyari. Noong nalaman ko na siya ang dahilan kung bakit kayo na-aksidente, ay hindi na ako nagdalawang isip na ipakulong siya. Dugtong pa niya habang bumabalik sa kanyang mga alaala kung paano sinira ng kanyang ama ang bubuuin niya sanang pamilya. Nandig naman ang mga balahibo ni Daisy. Ramdam niya na hindi maganda ang naranasan niya bago siya maaksidente. Kung ganon ang ginawa ng ama ni Hansel sa kanya, ibig sabihin, tutuloy ito sa relasyon nila ni Hansel. Gusto kitang maalala. Ikaw bang sinasabi nila na presidente? Tanong niya kahit may hinala na siya na makapangyarihan ang lalaking nasa harapan niya. Hinaplos ni Hansel ang pisngi ni Daisy at malawak na ngumiti. Ako nga, mahal. Akala ko kilala mo na ako bilang presidente. Umiling si Daisy. Ayokong palabasin ni Teo sa ibang lugar, bukod sa maliit na bayan kung saan kami nakatira. Kaya wala akong nasasagap na balita tungkol sa mga politiko. Niyakap ulit ni Hansel si Daisy at hinalikan ang noo nito. Hindi kayang isipin ni Hansel kung ano nga ba ang mga pinagdaanan ng kanyang asawa. Bumabalik lamang ang galit niya sa kanyang ama. Hindi talaga ako makapaniwala. Ang taas naman ng pangarap ko kung presidente ang asawa ko. Gusto ko na talagang malaman kung anong nangyari noon bago ako na-aksidente. Sad ni Daisy at hindi maiwasan na titigan ng mabuti si Hansel. Hindi ka pa rin nagbabago, mahal. Nakangiting litanya ni Hansel nang mapansin na matagal lang pagtitig sa kanya ni Daisy. Hayaan mo ikwento ko sa iyo sa susunod kung paano tayo nagsimula, mahal. At kung nagdududa ka, ay gagawin ko ang lahat para mapakita sa iyo ang lahat ng pruweba na nagsasabi na sa akin ka, simula pa lamang. Sinserong saad ni Hansel. Sa ngayon, kailangan mo munang pahingayin ang utak mo mula sa iyong mga nalaman. Baka kung ano pang mangyari sa iyo kapag nabigla kita. Walang maramdamang pagdududa si Daisy, kaya naniniwala siya kay Hansel kahit wala siyang maalala. Kasalukuyang nakahiga na ngayon sila Daisy, Hansel at ang dalawa nilang anak sa iisang kama. Hindi umalis ang kambal sa tabi ni Daisy at mahigpit pa rin na nakayakap ito sa kanya. Hindi na ako tutuksohin ng mga kaklase ko na wala akong mama. Ipapakilala talaga kita sa kanila, mama, para malaman nila na may mama ako. Matinis sa sambit ni Sisi. Inggit ako sa kaklase ko dahil sinusundo siya palagi ng kanyang mama. Nakangusong saad ni Hans at nanlalambing na nakatingin sa kanyang ina. Para namang dinudurog ang puso ni Daisy. Kung hindi lang sana nangyari ang aksidente. Huwag na kayong mag-alala, anak. Babawi si mama, Hinaplos niya ang mga buhok ng kambal. Simula bukas, ay aalagaan na kayo ni mama at gagawin ko ang lahat
para mapasaya kayo. Yay! Thank you, Mama! Thank you, Mama! Sabay na pasasalamat ng kambal at pinagsiksikan ang sarili sa katawan ng ina nila. At nang naging komportable ang kambal ay nakatulog na ito. Nababaling naman ang tingin ni Daisy kay Hansel, nakayakap din sa kanya at sa mga anak nila. Mahabang braso nito na kayang sakupin silang tatlo sa yakap. Hindi ko inaasahan na magiging maayos kaagad ang pagkikita namin at agad ako makikilala ng kambal. Kung 4 na taon pa lamang sila, baby pa lamang sila nung huli ko silang hawak. Sad ni Daisy nang biglang naisip niya iyon. Araw-araw kong pinapakita ang litrato mo sa kanila para makilala at maalala ka nila hanggang sa sila'y lumaki. At saka ayaw kong maging magulo ang kanilang isipan kung nasaan ka at kung may ina ba sila. Mas lalong lumalambot ang puso ni Daisy sa pinapakita ni Hansel. Batid niya na hanggang ngayon ay mahal siya ng tunay niyang asawa. Gusto niyang makaalala tuloy para makumpirma kung tama ba ang nararamdaman niya ngayon kay Hansel. Matulog ka na at marami pang mangyayari bukas, mahal. Ani Hansel nang ngiting ikinatango ni Daisy. Hindi maalis sa mga labi ni Daisy ang ngiti nang ipikit niya ang kanyang mga mata. Hindi alam ni Daisy kung ilang oras na siyang nakatulog. Ngunit tila nagising siya sa isang panaginip o masasabing isa sa mga alaala niya noong baguhan pa lamang siya sa mansyon ni President Hansel. Kasalukuyang naglalaba ng mga damit sa Daisy sa likod ng bakuran. Tapos na sana siya sa paglalaba nang biglang may humagis ng mga damit sa kanyang harapan. Ito pa palang mga lalabhan. Nakangising sa atong babae na isa rin sa kasambahay tulad ni Daisy. Pero may pasok po ako sa eskwelahan ngayon, ate. Ani Daisy sa alanganing boses. Napataas naman ang kilay ng babaeng kasambahay sa tinuran niya. Hindi ko pa nga tapos sa paglalaba. Huwag kang umasa na parang reyna. Pinapaaral at pinapasweldo ka ni President. Kaya huwag mong itahilan na may pasok ka ngayon. At saka, huwag mo akong tawaging ate. Dagdag pa nito. Napatikom ang bibig ni Daisy at hindi magawang ipagtanggol ang sarili. Bumagsak ang balikat niya at sinunod na lamang ang iniutos ng kapwa kasambahay. Susunod din naman pala. Anas ng babaeng kasambahay na kinayuko ng ulo ni Daisy. Ngunit napaangat din ang tingin niya nang biglang sumulpot ang kanyang kaibigan na si Lyra. Daisy, di ba may pasok ka na ngayon? Bakit nandito ka pa? Hindi pa siya tapos sa gawaing bahay, Lyra. Biglang sabat ng babae na nag-utos kay Daisy. Sumalubong naman ang kilay ni Lyra at agad na pinigilan si Daisy sa paglalaba. Saka ito pinatayo sa pagkakaupo. Baka nakakalimutan mo, nakasambahay ka rin, Loren. Schoolgirl ni President si Daisy at hindi katulong na all around sa mansyon. Madiing saad ni Lyra. Napaisimid si Loren at agmang bubugahan na sana ng salita si Lyra nang biglang sumulpot ang taong hindi nila inaasahang makita. Anong kaguluhan to? Tanong ng presidente kay Lyra at Loren na nagtatalo. Ngunit ang mga tingin nito ay na kay Daisy. Nagkatinginan sila ni Daisy at ang presidente. Ramdam ni Daisy ang umuusbong na pagkagusto sa kanya ni Hansel. Umiiwas siya ng tingin. Pasensya na po sa kaguluhan, President. Pinagsasabihan ko lang po si Daisy na wag iwan ng kanyang trabaho dahil may balak siyang iwasan to. Kinakabahang litanya ni Loren. Sa pagkakaalam ko, mga damit lamang ni President ang pinapalaba kay Daisy Pero sinali mo ang mga damit mo? Baka ikaw ang tamad dito Angal ni Lyra na tila walang pakialam kung makita mismo ng presidente ang pagiging amazona nito. Nahihiyang kinurot naman ni Daisy ang tagiliran ni Lyra para pigilan ito. Tama na, Lyra. Ayos naman ako, okay? Pagpapagaan ni Daisy sa sitwasyon. Kung sa'yo ayos lang, pero sa akin hindi, Daisy. Imbes na nasa eskwelahan ka na ngayon, inuutosan ka pa ng babaeng to? Inisnasambit ni Lyra at tinuro pa si Loren na hindi na rin maipinta ang muka. Agad na pumagitna ang presidente para pigilan ang pagbabangayan ng mga babae. Ramdam pa ni Daisy ang paghawak ni Hansel sa kanyang tagiliran
at hinila siya patungo sa dibdib nito. Sinabi ko sa inyong lahat na hindi niyo maaaring utusan si Daisy. Diba? Schoolgirl ko si Daisy at nag-aaral pa siya. Kaya bakit inuutusan niyo pa rin kahit may pasok siya sa eskwelahan, ha? Seryosong tanong ni President Hansel kay Lauren. Mas lalong napayuko si Lauren dahil sa kahiyan at kinakabahan din ito sa maaaring parusa na ibibigay sa kanya ng presidente. Hindi na ito inaasahan na malalaman din agad ng presidente na inaapi niya si Daisy. Kahit kailan hindi nagsusumbong si Daisy, kaya panatag si Lauren na maltratuhin siya. Paumanhin po, President. Iyon lamang ang tanging nasabi niya. Kakausapin kita mamaya at kasamang mga kaibigan mo na ginagawang utusan si Daisy. Mahinahon man ang boses ni Hansel nang sabihin iyon, ay mababakas naman ang kaseryosohan sa mukha nito. Mas lalong nakaramdam ng inis ang kaibigan ni Daisy na si Lyra dahil sa nalaman. Hindi alam ni Lyra na hindi maganda ang pagkikitungo ng mga kasambahay kay Daisy. Bumalik na kayo sa inyong ginagawa. Ani Hansel at binalingan ng tingin si Daisy. Sumama ka muna sa akin, Daisy. Utos ni Hansel. Hindi na nagawang makapagsalita pa ng dalaga at sumama na lamang kay Hansel sa itaas. Napagtanto ni Daisy na sa kwarto mismo ng presidente sila patungo. Mag-usap muna tayo, Daisy. Bago tayo hatid sa eskwelahan. Pumasok ka na. Ani Hansel at sinanyasan si Daisy na pumasok na sa kwarto. Napalunok naman ng sariling laway ang dalaga bago sumama kay Hansel. Nanatiling nakatayo si Daisy sa harapan ng presidente, samantalang nakaupo naman si Hansel sa pang-isahang sofa. Huwag niyo na pong pagalitan si Lauren, President. Nagsisi naman siya kaya hayaan na po natin siya. Agad na nagsalita si Daisy nang makitang nakatitig pa rin si Hansel sa kanya. Gustuhin ko man sundin ang lahat ng gusto mo, mahal ko. Ngunit ayaw ko sa lahat yung minamalit ka ng mga empleyado ko. Iniingatan kita at pinapaaral sa magandang eskwelahan. Tapos malalaman ko na minamaltrato ka nila rito. Mahabang paliwanag ni Hansel na kinalunok ng sariling laway ng dalaga. Nakikita mismo ni Daisy sa mga mata ni Hansel na mahal siya nito. Kahit noon ay sinabi na mismo ni Hansel na may pagtingin ito kay Daisy. Sobrang saya noon ng dalaga dahil may gusto rin siya kay Hansel. Ngunit agad ding pinutol ni Daisy ang relasyon niya kay Hansel dahil batid niya na hindi ito magugustuhan ng mga kamag-anak ni Hansel. Kapag nalaman nilang nagmamahal si Hansel ng kagaya niya. Hindi na ito mauulit, President. Nakayukong tugon ni Daisy. Bakit iniiwasan mo ako, Daisy? Biglang tanong ni Hansel at hindi kaagad nakasagot si Daisy dahil hindi niya ito napaghandaan. Umupo ka rito. Dagdag na saad ni Hansel. Napaangat tuloy ang tingin ni Daisy at kasabay noon ang pag-awang ng mga labi niya nang tapikin ni Hansel ang kandungan nito. Pinutol ko ng relasyon natin, Hansel. Hindi natin maaaring gawin ang kasanayan natin. Hindi to tama. Akmang aalis na si Daisy nang bigla siyang hinila ni Hansel. Muntik nang tumili si Daisy nang diretsong napaupo siya sa kandungan ng binata. Alam kong mahal mo pa rin ako, Daisy. May pumipigil lamang sa'yo at dahil yun sa estado natin sa buhay. Maliban na magmahalan tayo. Sinong nagsabing mali ang relasyon natin? Pilit mang binabaklas ni Daisy ang pagkakahawak ni Hansel sa kanya ay hindi niya magawa. Hinayaan na lamang ni Daisy na nakaupo siya sa kandungan nito. Isa kang presidente, Hansel, at schoolgirl mo lamang ako rito sa mansyon mo. Hindi magugustuhan ng ama mo o mga kamag-anak mo kapag nalaman nilang may relasyon tayo. Yan bang iniisip mo? Kaya gusto mong putulin ang relasyon natin? Salubong ang kilay ni Hansel nang itanong iyon. Alam mo wala akong pakialam sa sasabihin ng iba tungkol sa atin. Tao rin ako, Daisy. Kaya may karapatan ako na pumili ng taong mamahalin ko. Wala nang magagawa ang ama ko kapag ako na mismo nagpasya sa magiging kinabukasan ko. Mariing dugtong ni Hansel. Tila ba sariling batas lamang ni Hansel ang sinusunod nito? Pero, Hansel, puno ng takot ang mga mata ng dalaga. Nahihiya siya na isang presidente mismo ang nagmamahal sa kanya.
Magkalayo rin ang edad nila. Marahan na hinaplos ni Hansel ang mukha niya. Pakiusap, mahal ko. Huwag mo namang putulin ang relasyon natin sa ganito. Pakiusap ni Hansel sa malamyos na boses. Parang pinipiga naman ang puso ni Daisy nang makitang nasasaktan din si Hansel sa kanilang sitwasyon. Napabuntong hininga siya at hinawakan ang kamay ni Hansel na nasa pisngi niya. Sige, pumapayag na ako. Malawak namang napangiti si Hansel at agad na niyakap si Daisy. Kasabay noon ay ang paglalapat ng kanilang mga labi. Nangihina naman si Daisy dahil sa pinaparamdam ni Hansel sa kanya. Para siyang nakalutang sa langit. Napahawak si Daisy sa balikat ni Hansel dahil sa ginagawa nila. Sa akin ka na ulit. Wala nang bawian to, Daisy. Litanya niya nang humiwalay na ang kanilang mga labi. Pangako. Wala sa sariling naisagot ni Daisy dahil nangihina siya sa pinagsaluhan nilang mga labi ni Hansel. Malawak namang napangiti si Hansel at mahigpit na niyakap ang katawan ng kasintahan. Pagkatapos ng masinsinang pag-uusap ay kaagad na hinatid ni Hansel si Daisy sa eskwelahan. Kahit late na sa first subject si Daisy ay pumasok pa rin siya. Susunduin kita mamaya. Sambit ni Hansel pagkatapos ipark ang kotse nito sa labas ng eskwelahan ni Daisy. May asikasuhin ka pa mamaya ah. Ay driver naman ang susundo sa akin. Hindi naman ako masyadong busy ngayong araw. Mahal, gusto ko mamaya na sunduin kita, okay? Wala namang nagawa si Daisy, kundi hayaan ang gusto ni Hansel. Bago lumabas si Daisy sa kotse, ay isang masuyong halik ang binigay ni Hansel sa kanya. Mahal na mahal kita, Daisy. Madamdaming saad nito habang magkalapit ang kanilang mga labi ni Daisy. Hindi naman napigilan ni Daisy na lumawak ang kanyang mga ngiti. Mahal din kita. Mahal ko. Kaya naman, masaya si Hansel ang tuluyan na itong umalis. Samantalang hindi pa rin maalis sa isipan ni Daisy ang pinagsaluhan nilang mga labi ni Hansel habang siya ay nasa klase. May lalaking gustong kumausap sa'yo, girl. Biglang sulpot ng kaklase niyang si Justin. May malawak na ngiti ito sa mga labi. Sino? Nagtatakang tanong naman ni Daisy. Malakas na niyugyog ni Justin ang balikat ni Daisy at halatang may iniisip na nakakakilig. Malamang si Teo, di ba? Isang buwan na siyang nangungulit na payagan mo siyang ligawan ka. Bakit? Ayaw mo siyang pumayag. Ang gwapo kaya ni Teo. Saad pa ni Justin habang tumitili. Napailig na lamang ang ulo ni Daisy. Eh di sana, ikaw na lang ang sumagot sa kanya. Sarkastikong sambit niya na kinasimangot ni Justin. Sakto naman natapos na ang klase niya at baka nasa labas na rin ng eskwelahan si Hansel. Kaya naman, hindi na inabala pa ni Daisy na harapin si Teo at tumakas na lamang. Ngunit hindi rin nagtagal ay naabutan siya ni Teo na papalabas na ng eskwelahan. Hinihingil na hinarangan ni Teo si Daisy. Iniiwasan mo ba ako, Daisy? Tanong ni Teo. Agad namang umiling si Daisy. Hindi ah, nagmamadali kasi ako Teo. Nandyan nang sundo ko sa labas. Dahilan niya. Totoo naman ang dahilan ni Daisy. Ngunit bukod doon, ayaw niyang kausapin si Teo dahil ayaw niyang masaktan ulit ito. Ilang beses nang binasta ni Daisy si Teo, ngunit ayaw pa rin tumigil ng lalaki dahil nasasaktan ito. Pero ilang araw mo na akong iniiwasan, Daisy. At ramdam ko yun. Dahil ba sa umamin ako na may gusto ako sa'yo? Akala ko ba walang magbabago? Dumaan ang malungkot sa ekspresyon sa mga mata ni Teo nang sabihin iyon. Napalunok naman ng sariling laway si Daisy at nakaramdam ng pagsisisi. Paumanihin Teo, kung nasaktan kita, ngunit ito na lamang ang tanging paraan para tigilan mo ko. Ayaw kong saktan ka, pero paano ko gagawin yun? Magiging masaya ako, Daisy, kung magiging nobyo mo ako. Saad ni Teo na kinaawang naman ng mga labi ng dalaga. Hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ni Teo sa kanya. Tila ba gusto talaga ni Teo na magkatuluyan silang dalawa. Anong nobyo? Biglang tanong ni Hansel na bigla lamang sumulpot sa likuran ni Daisy. Napatalo naman ang bahagya si Daisy dahil sa gulat nang makita si Hansel sa kanyang tabi.
nagsimula nang makaramdam ang dalaga ng pagkataranta dahil batid niyang nagsiselos ngayon si Hansel. President? Gulat na bulalas ni Teo. Nanlaki ang mga mata ni Teo nang makita sa malapitan ang presidente ng Pilipinas. Tila nanliit naman si Teo sa kanyang sarili dahil isang malaking tao ang nasa harapan niya. Ulitin mo ang sinabi mo kay Daisy. Sarkastikong saad nito habang umiigting ang mga panga nito sa inis. Bumalatay ang pagtataka sa mukha ni Teo nang hinila ng presidente ang behawang ni Daisy papalapit sa katawan nito. Kaano-ano mo si Daisy? Utal na tanong ni Teo. Ayaw isipin ni Teo na may kakaiba sa dalawang taong nasa harapan niya. Ngunit ganoon na lamang kadali para wasakin ang puso ni Teo nang marinig ang sagot ng presidente. Girlfriend at fiancé ko si Daisy. Kaya ngayon pa lang, huwag mo nang tangkay na kunin siya sa akin. Akin siya. Madiing sambit ni Hansel at may pagka-territorial ang tono ng boses niya. Pagkatapos ng huling sinabi niya ay kaagad nitong hinila si Daisy punta sa kotse na nakaabang sa labas ng school gate. Hansel! Hindi nagawang tapusin ni Daisy ang kanyang sasabihin nang humarap bigla sa kanya si Hansel. Seryoso man ang ekspresyon ni Hansel ay mababakas ang selos sa mga mata nito. Sino siya? Bakit mo hindi sinabi sa akin na may nagtatangkang lalaki na ligawan ka? Tanong niya. Tumambol naman ang puso ni Daisy na makita ang bagong ekspresyon sa mukha nito. Ngayon lamang nalaman ni Daisy kung gaano kagrabe magselos si Hansel. Kabatchmate ko lang siya, Hansel. Pinigilan ko naman siya at binasid ko sa paniligaw eh. Pinalambing ni Daisy ang boses at hinawakan ang kamay ni Hansel. Galit ka ba sa akin? Bahagyang napalunok ng sariling laway si Hansel nang hinawakan bigla ni Daisy ang kamay nito. Ayaw ni Hansel na magpalambot sa malambing na mga titig ni Daisy. Ngunit ayaw rin niya na palambasin ang kanyang nakita kanina. Hindi ako galit sa'yo. At alam mong hindi ako kayang magalit sa'yo. Wala akong tiwala sa lalaking yun. Hindi na siya pwedeng manligaw sa'yo. Dahil magrelasyon na tayo. Paliwanag pa ni Hansel. Hindi man gawang sabihin ng diretso na nagsiselos ito. Kaya nga binasid ko na siya, diba? Maraas namang sinuklay ni Hansel ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga kamay. Mag-uusap tayo sa bahay. Pinanlasaad ni Hansel at saka hinila si Daisy papasok sa loob ng kotse. Kanina pa pinipigilan ni Daisy na magsalita habang kasalukuyan nagmamaneho ng kotse si Hansel. Ramdam niya ang madilim na aura na nakapalibot sa kanya kaya hindi magawa ng dalaga na kausapin si Hansel. Nakita rin niya ang mga kotse na ginamit ng mga bodyguards na huminto sa likuran ng kotse ni Hansel. Hanggang sa nakarating na sila sa mansyon. Inalalayan ni Hansel si Daisy sa pagbaba ng kotse. Hawak ni Hansel ang kamay ni Daisy hanggang sa pagpasok nila sa loob ng mansyon. Saan tayo pupunta, Hansel? Alanganing tanong ng dalaga habang sila ay papaakyat sa ikalawang palapag ng mansyon. Sa kwarto ko. Doon tayo mag-uusap. Sagot nito. Mas lumakas ang tibok ng puso ng dalaga nang tuluyan na silang makarating sa kwarto nito. Pwede naman tayo mag-usap sa labas, Hansel. Bakit dito? Tarantang tanong niya nang bigla lamang hinubad ni Hansel ang damit nito mismo sa harapan ni Daisy. Mas maganda rito mag-usap sa kwarto. Mahal, walang storbo, at malaking space. Seryosong usal ni Hansel, ngunit nakatago ang ngisi sa labi nito. Kung saan-saan naman nakakarating ang isipan ni Daisy dahil sa sinabi nito. Sinanyasan siya ni Hansel na maupo na, kaya naman ay dahan-dahan nang upo si Daisy sa tabi ni Hansel. Bakit mo pala sinabi kay Teo na fiancé at girlfriend mo ako? Paano kung may nakarinig sa'yo? Hindi pwedeng malaman ng iba na may relasyon tayo, Hansel. Bigla lamang sabi ni Daisy nang maalala ang nangyari kanina sa school. Kung hindi ko sasabihin yun, hindi ka titigilan ng lalaking yun. Mas mabuti nang malaman niya na hindi niya ako kayang kalabanin. Madiing sambit niya. Napasinghap si Daisy nang biglang binuwat siya ni Hansel at paharap na pinaupo sa mga hita nito.
At saka, anong mali kung sabihin ko sa buong mundo na fiancé kita at may relasyon tayo? Wala dapat akong katakutan at dapat na itago. Dugtong pa ni Hansel. Kasabay nun ay hinaplos-haplos ni Hansel ang mahabang buhok ni Daisy. Napalunok sa sariling laway si Daisy. Pero, presidente at mayaman ka. College student pa lamang ako. Sa tingin mo magiging magandang image natin kapag nalaman nilang isang kagaya ko lamang ang naging girlfriend mo? Paranoid pang pahayag ni Daisy. Gaya nga ng sabi ko, tao lang din ako, Daisy. Presidente lamang ako. At hindi isang tao na hindi pwedeng pumili ng babaeng mamahalin. Mahal kita. Kaya wala akong pakialam kung ano man ang sabihin nila sa atin. Ikaw ang inaalala ko at hindi sila. Mahabang paliwanag ni Hansel. Tila maiiyak si Daisy at parang may humaplos din sa puso niya nang sabihin iyon ni Hansel. Naghalo-halo na ang nararamdaman ni Daisy. Nagiging balisa siya sa isipan na alam na ng mga tao na may relasyon siya sa isang presidente. Nagkakaintindihan ba tayo, mahal? Huwag mo isipin ang sasabihin nila sa atin dahil alam ko kung ano ang magiging resulta. Tanda na ako noon. Pahayag pa nito. Napayuko naman ng ulo si Daisy. Sorry, Hansel. Masyado ko lamang iniisip na hindi magiging magandang kahihinat na ng lahat kapag nalaman ng mga taong tungkol sa atin. Sorry dahil hindi ko na naman naisip ang mararamdaman mo. Paumanhin ni Daisy sa marahang boses. Hinawakan ni Hansel ang baba ni Daisy para itaas ito. Kaya naman, magkapantay na ang kanilang mga muka. Otomatikong napapikit ang mga mata ni Daisy nang sumalubong ang mainit na labi ni Hansel sa kanya. Naintindihan kita, mahal. Huwag ka na humingi ng tawad, okay? Magiging maayos din ang lahat. Marahang sambit ni Hansel nang sandaling nagkahiwalay ang kanilang mga labi ni Daisy. Hindi na nagawa pa ni Daisy na magsalita nang muling lumapat ang labi ni Hansel sa kanya. Tila naging blanco ang utak ni Daisy at sinunod lamang ang gusto ng kanyang katawan. Hanggang sa namalayan na lamang ni Daisy na wala na silang saplot ni Hansel. Sa kalagitnaang papalubog pa lamang ang araw ay isang mainit na pagsasalo ang nangyari sa pagitan ni Daisy at Hansel. Mahal na mahal kita, Daisy. Matapos sabihin na ang nararamdaman ni Hansel ay isang masuyong halik ang ginawad nito sa mga labi ni Daisy. Pinamulahan naman ang mga pisngi ni Daisy habang siya ay nasa bisig ng lalaki. Ramdam niya ang init ng katawan ni Hansel matapos ang mainit na pagsasalo. Pinagsisisihan mo ba na binigay mo ang sarili mo sa akin, mahal? Dahil kung akong tatanungin mo, wala akong pinagsisisihan sa ating dalawa. Usal ni Hansel habang yakap pa rin si Daisy. Napalunok naman sa sariling laway si Daisy. Hindi ko lamang inaasahan na may mangyayari sa atin. Mahal din kita, Hansel, at buong puso kong ibinigay sa iyong sarili ko, kaya wala akong pagsisisihan. Kuminang naman ang mga mata ng binata sa tuwa at sabik na hinalikan ang mga labi ni Daisy. Pinaglapat nila ang kanilang mga noo at buong pagmamahal namang tinitigan ni Hansel sa Daisy. Sinisigurado ko sa'yo na hindi ka magsisisi sa nangyari sa atin. Ikaw lang ang tayong babae na papasok sa buhay ko at wala nang iba. Ikaw lang ang natatangi. Mahal ko. Baritonong saad ni Hansel at tila nakalutang naman sa langit si Daisy. Nawala ang takot sa kanyang dibdib na baka may magbabago kapag may nangyari sa kanila ni Hansel. Napanatag siya dahil mas lalong umusbong ang pagmamahal ni Hansel sa kanya. Matapos ang nangyari sa kanila ay wala nang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Ngunit kahit ganoon ay ramdam naman ni Daisy na walang nagbago sa pagmamahal ni Hansel. Hanggang sa hindi inaasahang pangyayari ay nalaman na lamang ni Daisy na buntis siya matapos ang graduation niya noong nakaraang buwan. Sabihin mo sa akin kung anong problema, mahal. May masakit ba sa'yo? Kailangan na siguro natin pumunta sa ospital. Nag-aalala at natatarantang sa ni Hansel habang hinahagod ang likuran ni Daisy. Ilang araw nang nagsusuka si Daisy at nagkataon na naabutan siya kanina ni Hansel na sumusuka sa inidoro.
Kaya ngayon ay nag-aalalang nakayakap na si Hansel sa kanya. Napayakap din tuloy si Daisy sa kanya at hindi magawang tignan ito. Hindi alam ni Daisy kung ano ang magiging reaksyon ni Hansel kapag nalaman itong magkakaroon na sila ng anak. May sasabihin ako sa'yo, pero ipangako mo na hindi ka magagalit sa akin. Sinilip ni Hansel ang mukha ni Daisy at binigyan ito na nagtatangkang tingin. Tinatakot mo naman ako, mahal. Ano bang sasabihin mo sa akin? May bahid ng kaba sa boses ni Hansel nang tanungin niya iyon. Ipangako mo muna. Pamimilit ni Daisy. Napabuga ng hininga si Hansel at hinapulos ang mukha nito. Sige, pangako. Hindi ako magagalit. Sagot ni Hansel at itinaas pa ang kamay na tila nanunumpa. Hinanap muna ni Daisy ang kanyang tapang para ipagtapat kay Hansel ang kanyang kaligayan. Hanggang sa tuluyan ng sinabi ni Daisy ang tinatago niya. Buntis ako, Hansel. Magiging tatay ka na. Pikit matang pahayag ni Daisy. Hinanda na ni Daisy ang maaring sabihin sa kanya ng kasintahan. Hindi niya magawa na tignan ang mukha ni Hansel. Sigurado ka bang buntis ka na, mahal? Nanginginig ang boses ni Hansel nang tanungin niya iyon sa kanya. Hinawakan ni Hansel ang mukha ni Daisy. Napamulat tuloy ang mga mata ng dalaga dahil doon. Ang inaasahan ni Daisy na galit na makikita sa mukha ni Hansel ay hindi nangyari. Hindi inaasahan ni Daisy na ang magiging reaksyon ni Hansel ay tuwa at kaligayahan. Sinubukan kong gamitin ang pregnancy test nung nakaraang linggo. At positive ang naging resulta kahit iba't ibang brand ng ginamit ko. Utal-utal na sambit ni Daisy habang pinupunasan ang mga luha na kusa lamang lumabas sa kanyang mga mata. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, mahal? Natatakot ka bang magagalit ako? Salubong ang mga kilay ni Hansel. Bakit ka umiiyak, mahal? Pagpapatahan niya sa kanya. Hindi ko kasi alam ang gagawin ko ngayon. Ngayon na may isang bata nang nabubuhay sa loob ko. Natatakot ako na baka ayaw mong magkaroon tayo ng anak dahil marami ka pang gustong gawin. Niyakap tuloy ni Hansel si Daisy ng mahigpit at mariin nitong hinalikan sa noo si Daisy. Mahal na mahal kita, Daisy. Anak natin siya. Kaya bakit mo naman naisip na hindi ko siya kayang tanggapin? Hindi mo alam kung paano mo ako pinasaya ngayong araw. Saad ni Hansel at ang mga palad dito ay dumapo sa sinapupunan ni Daisy na hindi pa ganoon kahalata ang umbok. Napaiyak naman sa tuwa si Daisy at tila nakahinga na siya mula sa takot na nararamdaman. Ikaw ang pinaka-importante sa akin, Daisy. Hindi ako magpapatuloy sa aking ginagawa kung wala ka sa aking tabi. Ikaw ang pangarap ko. Mahal na mahal din kita, Hansel. Kayo nang magiging anak natin. Puno ng emosyong sambit ni Daisy. At si Daisy na mismo ang unang humalik kay Hansel na agad namang kinatugon ni Hansel. Lumipas ang ilang buwan ay 6 na buwan nang buntis si Daisy. At habang tumatagal ay mas lalong naging maalaga si Hansel kay Daisy. Kaya naman panatag na ang babae na hindi siya pababayaan ng kanyang fiancé. Ano pong gender ng anak namin, Dok? Healthy po bang anak namin? Tanong ni Hansel na halatang sabik na ring malaman ang magandang balita. May good news po ako sa inyo, Mr. and Mrs. Phillips. Lalaki at babae po ang gender ng mga anak nyo. Masayang balita ng doktora sa dalawa. Tila ba hindi na proseso sa utak ni Daisy ang sinabi ng doktor. Buong pagtataka ang nakabalatay sa mukha niya. Ano pong ibig niyong sabihin, Dok? Ibig ko pong sabihin ay kambal pong anak niyo at magkaiba po ang kanilang kasarian. Paglilinaw ng doktora na ikinaawang naman ng mga labi ni Hansel sa gulat. So, congratulations, Mr. President and Lady. Masayang bati pa ng doktora. Hansel? Nagahalo ang kaba at pagkasabik sa mga boses ni Daisy nang tawagin niya ang kanyang kabiyak. Agad na niyakap ni Hansel ng mahigpit si Daisy sa kaligayahan. Narinig mo yun, mahal? Kambal ang anak natin. Di lang yun. Lalaki at babae ang mga anak natin.
Puno ng luha ang mga mata ni Hansel habang sinasabi iyon kay Daisy. Tumango-tango naman si Daisy at napaiyak na rin dahil sa kanyang nalamang balita. Sobra-sobra nang binigay mo sa akin, mahal. Magiging asawa na kita ngayong taon at magkakaroon na rin tayo ng mga anak. Hindi ko alam kung karapat dapat pang ibigay kayo sa akin ng may kapal. Emosyonal na pagsasalita ni Hansel at pinaghahalikan ang buong mukha ni Daisy. Hinaplos naman niya ang mukha ni Hansel. Kahit tumuluha siya, ay nagawa pa rin niyang ngumiti sa lalaking pinakamamahal niya. Ako nga dapat nang magtanong kung deserve ko ba to eh. Alam mong buong buhay ko ay naging masaklap ang kapalaran ko. Nawalan ako ng pamilya at ikaw ang kumukup sa akin at ibinigay lahat para makaahon lang ulit ako. Garalgal na boses ni Daisy. Kaya sobrang saya ng puso ko dahil yung pamilyang pinagkait sa akin. Ngayon ay magkakaroon na ako ng bagong pamilya kasama ka at ng mga anak natin. Hindi maipaliwanag ni Daisy ang nararamdaman niya ngayon. Kung ganun, deserve nating dalawa to. Magpasalamat tayo sa Panginoon na tayong pinagtagpo at binigyan ng magandang biyaya. Tandaan mo, mahal, na ikaw ang pinakamagandang biyaya na binigay sa akin ng Panginoon. Ani Hansel at hinalikan ang mga labi ni Daisy. Mahal na mahal kita, Daisy. At mahal na mahal din kita, Hansel. Malambing na tugo ni Daisy habang ang kanilang mga labi ay kasalukuyang magkalapat. Sa 6 na buwang pagbubuntis ni Daisy ay nangyari na nga ang pinapangarap niya. Mabilis ang pangyayari at ikinasal sina Daisy at Hansel sa isang malaking simbahan. Pakakasalan ulit kita at baka sa mga oras na yun ay nandoon na si Papa. Nakangiting saad ni Hansel. Tinubuan naman ng kaba sa dibdib si Daisy sa isipin na uuwi na ang ama ni Hansel. Paniguradong nakarating na rin kay Senyor Phillips ang balita na nagkaroon ng relasyon si Hansel sa isang kasambahay at pinakasalan pa ito. Hanggang sa dumating nga ang araw na kinatatakutan ni Daisy. Mahigit 6 na buwan nang buntis si Daisy at malapit na ang kapanganakan niya. Nakauwi na rin ang ama ni Hansel na galing pa sa Amerika at nalaman na rin ng kanyang ama na si Daisy ang pinakasalan ng anak nitong si Hansel. Natatakot ako, Hansel, ani Daisy habang mahigpit na nakakapit sa braso ni Hansel. Huwag kang matakot sa aking ama, mahal. Sigurado ako magugustuhan ka niya para sa akin. Pagpapagaan naman ng loob ni Hansel. Ngunit kahit ganoon ang sinabi ni Hansel, ay hindi pa rin maiwasan ni Daisy na matakot sa ama ni Hansel. Iba ang pakiramdam niya. Ngayon nakaharap niya si Senyor Selhan. Papa, asawa ko po pala, si Daisy. Masayang pakilala ni Hansel sa ama nito. Walang ekspresyon na bumaling ang tingin ni Senyor Selhan kay Daisy. Nanginginig naman ang mga kamay ni Daisy dahil sa klase ng titig na pinupukol ng ama ni Hansel. Akala ko, wala kang planong mag-asawa, Hansel. Ako ay nagulat sa natuklasan ko ngayon. Panimula ng ama ni Hansel. May pagkadisgusto sa mga mata ni Senyor Selhan nang buwaba ang tingin nito sa sinapupunan ni Daisy. At alam kaagad ng babae na hindi siya nagustuhan ni Senyor Selhan. Akala ko nga rin po, Papa. Pero matutupad na pong pangarap niyo na magkaroon ng apo. Maligayang balita niya. Hindi nito alam na hindi nagustuhan ni Senyor Selhan na si Daisy ang napangasawa nito. Buong magdamag ay tahimik si Daisy habang nag-uusap si Hansel at Senyor Selhan. Pakiramdam niya ay hindi siya nararapat sa buhay ni Hansel. At iyon ang sinasabi ng mga mata ni Senyor Selhan. Gusto ko sanang makausap ang iyong asawa, Hansel. Iyong kami lang sana. Marahang sabi ni Senyor Selhan at formal na tumayo mula sa pagkakaupo sa sofa. Agad namang napabaling ang tingin ni Daisy kay Hansel. Tila hindi naman nahalata ni Hansel na may kahulugan ang bawat salitang binibitawan ng ama niya. Wala pong problema. Yun ay kung ayos lang po sa asawa ko. Tugon naman ni Hansel at pumaling ng tingin kay Daisy. Hinaplos ni Hansel ang malaking umbok sa tiyan ni Daisy. Gusto ko ng aking ama para sa akin. Kaya wag kang magamba, mahal. Tsaka nandito lang ako, okay? Pagpapagaan ni Hansel sa loob ng asawa.
Ayaw naman sirain ni Daisy si Senyor Selihan kay Hansel. Kaya naman, nanatiling tahimik ang babae at tumango kay Hansel. Lumawak naman ang mga ngiti ni Hansel at pinataka ng halik sa noo si Daisy. Mas lalong ayaw ni Daisy na masira ang ngiti sa mga labi ni Hansel dahil lamang sa ama nitong si Senyor Selihan. Namayaning katahimikan sa pagitan ni Daisy at ni Senyor Selihan. Napaayos ng upo si Daisy nang magsalita si Senyor Selihan. Anong karapatan mo para sirain ang buhay ng anak ko, iha? Panimula ni Senyor Selihan. Nanigkas si Daisy sa kanyang kinauupuan at hindi inaasahan na galit kaagad ang ibabatong salita ng ama ni Hansel sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin? Malayong malayo kayo ng anak ko. Lalo na sa estado nyo, sa buhay, iha. Isang presidente ang anak ko. At hindi ako nagpakahirap na iangat siya para lang pabagsakin mo. Galit na ana sa Senyor Selihan. Napaawang naman ang mga labi ni Daisy at nanginginig ang mga kamay sa kaba. Hindi niya maiwasan na mapaluha dahil sa masasakit na salitang binitiwan ng ama ni Hansel. Mahal ko po si Hansel, Senyor. Hindi niya magugustuhan na malamang ganito ang tinatrato mo sa taong kagaya ko. Seryosong sagot ng manugang. Napatawan naman ng mabakla si Senyor Selihan na tila iniinsulto si Daisy. Hindi ko alam kung bakit ikaw pang minahal ng anak ko. Gayong maraming babae ang nagkakagusto sa kanya. Kung ikukumpara ka sa mga mayamang babae na nagkakagusto sa anak ko, ay walang-wala ka. Pangiinsulto niya at napangisi. At saka, anong mapapala niyo sa pag-ibig, iha? Masisira ang kinabukasan ng anak ko dahil sa pag-ibig na sinasabi mo. Dagdag pa niya. Mas lalong nanlumo si Daisy at nakayukong umiiyak ng tahimik. Buong akala ni Daisy ay magugustuhan pa rin siya ng ama ni Hansel. Ngunit tama nga ang hinala niya noong una. Kahit kailan, hindi magiging patas ang mundo niya at ni Hansel. Napatayo mula sa pagkakaupo si Senyor Selihan na may ngiting tagumpay sa mga labi. Bahagya nitong nilapit ang muka sa tenga ni Daisy. Bibigyan kita ng pagkakataon na makasama ang anak ko. Sa oras na isisilang mo ang iyong anak, ay maghanda ka na. Bulong niya. Nanlaki ang mga mata ni Daisy na tinignan ang ama ni Hansel. Anong gagawin niyo sa anak ko? Kinakabahang tanong ni Daisy at wala sa sariling napahawak sa maumbok niyang tiyan. Huwag kang magalala. Hindi ko sasaktan ang aking apo. Gusto ko lamang mangyari ay tuluyan kang mawala sa buhay ng anak ko. Nagkakaintindihan ba tayo, iha? Mariing anas sa Senyor Selihan. Hindi nakasagot si Daisy at nakaramdam ng takot para sa kanyang sarili at ang kanyang magiging pamilya. Hindi niya magawang isumbong kay Hansel na natatakot siya sa bawat araw na naninirahan siya sa mansyon ng asawa. Hindi niya alam kung anong gagawin kung sakaling papalayuin siya ng kanyang asawa. Nanghihina si Daisy dahil batid niya na mas makapangyarihan si Senyor Selihan kaysa sa kanya. Wala siyang laban sa ama ni Hansel. Masama bang iyong pakiramdam, mahal? Nag-aalalang tanong ni Hansel sa kanya. Pagkatapos ng pag-uusap ni Daisy at ang ama ni Hansel ay naging tahimik na si Daisy. Hanggang sa sumapit na ang gabi at nakahiga na ngayon si Hansel at Daisy sa kama. Umiling si Daisy at masiniksik ang sarili sa katawan ng asawa. Inaantok na siguro ako, mahal. Iyon lamang ang tanging dahilan na sinabi ni Daisy. Kahit nakaramdam na si Hansel na tila may mali kay Daisy, ay sinawalang bahala na lamang niya ito. Nawala rin ang pag-aalala ni Hansel ng mga sumunod na araw ay bumalik ulit ang sigla ni Daisy. Hanggang sa dumating ang araw na pinaka-hinihintay nila. Ipinanganak ang anak nila Daisy at Hansel sa mismong mansyon. Magpagaling ka, mahal. Ako nang bahala sa kambal natin. Malambing na sa ni Hansel at hinalikan ang noo ni Daisy habang hawak nito ang sanggol na lalaki at nakahiga naman ang sanggol na babae sa tabi ng kinahihigaan ni Daisy. Salamat at tiniis mo ang hirap para lang maisilang ang anak natin. At nagpapasalamat ako dahil bubuo na tayo ng pamilya.
Masayang dugtong pa ni Hansel. Nangihina namang ngumiti si Daisy. Nagahalo-halo na ang kanyang emosyon habang nakatingin sa kanyang asawa na hawak-hawak ang kanilang kambal na anak. Mahal kita, Hansel, lalo ng mga anak natin. Kahit nangihina na si Daisy, ay nagawa pa niyang magsalita. Hinalikan ni Hansel ang noo niya. Ganoon din ang kanilang kambal na anak. Mahal na mahal ko din kayo, Daisy. Poprotektahan ko kayo hanggang sa aking makakaya. Ani Hansel. Hanggang nandyan na ang ama ni Hansel. Hindi magawang mapanatag ni Daisy. Lalo pa at walang alam ang kanyang asawa na ayaw sa kanya ng ama nito. Isang buwan na ang nakalipas ay mahigpit na binabantayan at inaalagaan ni Daisy ang kanyang kambal na anak. Hindi alam ni Daisy kung kailan kikilos ang ama ni Hansel, kaya mas maiging nakaalerto siya sa maaaring mangyari. Hansel, anong oras ka pala uuwi? Tanong ni Daisy sa kanyang asawa mula sa kabilang linya ng telepono. Pasensya na mahal, ngunit mamayang 12:00 ng gabi pa ako uuwi sa mag-ina ko. Nagka-problema lang kami rito sa trabaho ko. May bahid na lungkot na saad ni Hansel, ngunit mababakasan ang malambing sa tono nito. Ayos lang, mahal. Gusto ko lang sanang malaman kung makakasama ka ba sa labas dahil ipapasyal ko ang kambal natin. Rinig ang pagbuntong hininga ni Hansel sa kabilang linya. Babawi ako sa susunod sa mag-ina ko. Gustuhin ko man na makasama kayo ngayon. Ngunit kailangan ko munang ayusin ang lahat para makasama kayo ng matagal. Padadalhan kita ng mga bodyguards para sa safety mo at sa kambal natin, okay? Ayos lang, mahal. Marami pa namang araw na magkasama tayo. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Sige na, mahal. Papasyal na kami ng mga anak natin. Umuwi ka ng ligtas mamaya, okay? Paalala pa niya. Hindi naman maiwasang mapangiti si Hansel at gusto na lamang tapusin ang lahat para makasama ang kanyang mag-iina. Ilang oras lamang silang magkawalay, ngunit tila nasasabik pa rin si Hansel na makasama ang kanyang asawa at makipaglaro na lamang sa kanyang kambal. Kayo ng mga anak natin, mag-iingat kayo. Tugon naman ni Hansel mula sa kabilang linya. Napangiti na lamang si Daisy at napagpa siyang ipasyal ang kanyang kambal sa magandang dalampasigan. Kasalukuyang nasa likod ng kotse si Daisy habang mahigpit niyang hawak ang kambal sa kanyang katabing upuan nang biglang huminto ang kotse sa gitna ng kalsada. Ano pong nangyayari, Manong? Naguguluhan at kinakabahang tanong ni Daisy nang makitang may kotseng nakaharang sinasakyan nila. Hindi ko rin po alam, ma'am. Naguguluhan at tila kinakabahang saad ng driver. Masama tuloy ang kutob ni Daisy nang makitang madaming kotse ang nakaharang sa kanila. Mahigpit na niyakap sa mga bisig ni Daisy ang kanyang kambal. Umalis na po tayo, Manong. Saan ba ang mga bodyguards natin? Natatarantang tanong niya. Lumingon si Daisy sa likuran para tignan kung nakasunod pa ba ang mga guards. Ngunit, ginoon na lamang ang takot at pagkagulat niya nang makitang nakikipagbarilan na ang mga bodyguards niya sa mga hindi kilalang mga naglalakihang mga armadong lalaki. Umalis na po tayo, Manong! Ngayon na! Bulalas na Daisy at agad namang pinaharurot ng driver ang kotse para makatakas sa gulo. Akala niya ay nakatakas na sila sa gulo. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang makitang nakasunod sa kanila ang isang kotse. Mga naglalakihang puno lamang ang tanging makikita sa paligid. Otomatikong niyakap ng mahigpit ni Daisy ang kanyang mga anak bilang proteksyon. Napahiyaw si Daisy sa sakit nang tuluyang bumangga ang kotseng sinasakyan nila sa malaking puno. Manong, naghihinang saad niya habang unti-unting lumuluwag na ang kanyang pagkakahawak sa kanyang kambal. Ang anak ko, tulungan niyo po ako. Ani Daisy at napaiyak na lamang nang makitang mas malala ang kalagayan ng driver sa driver's seat. Puno ng dugo ang katawan ng driver at wala na rin itong malay. Sinubukan niya makalabas ng kotse, ngunit hindi niya magawa. Duguan din ang kanyang likuran, lalo na ang kanyang ulo.
Malakas ang impact sa pagkakabangga nila kaya tumabingi ang kanilang sasakyan. Nadali ang ulo ni Daisy dahil sa pagligtas niya sa kanyang kambal na anak. Huwag na kayong umiyak, mga anak. Ligtas na kayo. Maluhaluhang pinapatahan ni Daisy ang kanyang mga anak na umiiyak ng malakas sa kanyang mga bisig. Kailangang makaligtas kayo. Hindi ko hahayaang masaktan kayo. Mas mabuti na ako na lamang ang masaktan. Mas lumakas ang pagkakahikbi ni Daisy at saka hinalikan ang noo ng mga anak niya. Hindi nawalan ng pag-asa si Daisy. Kahit bumibigay na ang kanyang katawan, ay sinubukan pa rin niyang iligtas ang kanyang mga anak. Dahan-dahang inilabas ni Daisy ang kanyang mga anak mula sa nakayuping pinto ng kotse. At nagtagumpay naman siya nang tuluyan ang nakalabas ang kanyang mga anak. Napadura ng dugo si Daisy at doon na siya nakaramdam ng pagkahilo ng kanyang ulo at tila binibiyak ito sa sobrang sakit. Sinabi ko na sa'yo na hindi rin kayo magtatagal. Binalaan na kitang layuan mo ang anak ko. Ngunit masyadong matigas ang ulo mo, iha. Biglang sumulpot sa labas ng kotse si Senyor Silhan. Pumipikit man ang mga mata ni Daisy, ay nakikilala niya ang lalaking hawak ngayon ang kambal niyang anak. Hindi niya inaasahan na makikita niya ngayon si Senyor Silhan. Ang sama mo. Muntik na kaming mamatay dahil sa'yo. Garargal na saad nito. Bitawan mo ang anak ko. Galit na dugtong ni Daisy. Hindi niya akalain na ganito pala kasakit na maramdaman na ayaw sa kanya ng ama ng asawa niyang si Hansel. Para sa ikabubuti ni Hansel, kailangan pang humantong sa ganitong sitwasyon. Tila kailangan pa na may masaktan. Seryoso ang ekspresyon na nakabalatay sa mukha ni Senyor Silhan na tila ba wala itong pakialam na may masaktan itong tao. Sabi ko na sa'yo, nasisirain mo ang anak ko. Hindi ako makapapayag na bumalik ka pa sa kanya. Mas mabuting mawala ka na lang kaysa makasama ka ng anak ko. Madiing pahayag ni Senyor Silhan. Tumalikod ito at nagsimula na si Senyor Silhan na maglakad habang bitbit ang kambal na walang tigil sa pag-iyak. Natila ba ramdam din nila na may masamang nangyayari. Siguraduhin niyong ipagkalat sa lahat na aksidente lamang ang nangyari. Kung kailangan pasabugin yung kotse, gawin niyo. Utos sa Senyor Silhan sa mga armadong lalaki. Tila ba wala itong puso at madali lamang para sa kanya na tapusin ang buhay ng isang tao. Ang mga anak ko. Huwag. Sa huling pagkakataon ay naibulong iyon ni Daisy sa hangin habang lumalayo ang mga anak sa kanyang paningin. At tuluyan ang bumagsak ang talukap ng mga mata niya at inagaw na ng kadiliman. Isang mahabang panaginip ang nangyari kay Daisy at dahil doon, unti-unti nang bumabalik ang kanyang alaala. Naalimpungatan pa siya nang maramdamang may sumisigaw at yumuyugyog sa kanyang katawan na para bang ginigising siya sa realidad. Daisy, mahal, gumising ka. Sigaw ni Hansel. Hindi maiwasan ni Hansel na umiyak at mag-alala. Dahil mahigit 9 na oras na siyang natutulog. Hindi rin maawat ang pag-iyak at agulgol ng kambal habang ginigising ang kanilang ina mula sa kama. Mama! Mama! Iyak ng kambal. Kanina pa natataranta ang mga kasambahay habang hinihintay na dumating ang doktor. Hindi rin tumagal, agad na pumasok ang doktor at kahit ito ay kinakabahan din. Anong nangyayari sa asawa ko, Dok? Maluhaluhang saad ni Hansel at hinayaan ang doktor na suriin ang kalagayan ni Daisy. Nasabi mo kagabi na may amnesia ang iyong asawa dahil nalaman niyang ilan sa katotohanan tungkol sa kanya. Ay baka nahihirapan ang kanyang utak na alalahanin ang iba pa niyang alaala. Pahayag ng doktor. Tuluyan ang nagising si Daisy dahil rinig niyang umiiyak ang kanyang mag-ama. Ngunit sa paggising niya ay nakaramdam siya ng pagkapagod na tila malayo ang nilakbay niya.
Mahal? Iyon ang unang binanggit ni Daisy nang siya ay nagising na may naaalala mula sa kanyang nakaraan. Mahal, gising ka na. Nag-aalalang saad ni Hansel at niyakap ng mahigpit si Daisy. Mama, ayaw magising kanina ba? Umiiyak na saad ni Sisi. Samantalang si Hans ay kanina pa hindi maawat ang paghagulgol na hindi na ito magawang makapagsalita. Rumagasa ang luha sa mga mata ni Daisy habang nakatingin pareho kina Hansel at sa kanilang kambal na anak. Mahal, naaalala ko na lahat. Naaalala na kita. Umiiyak na sambit nito dahil sa tuwa at niyakap si Hansel. Nanlaki naman ang mga mata ni Hansel at hindi makapaniwala na bumalik na nga talaga ang alaala ni Daisy. Akala niya ay kung ano nang nangyari sa kanya. Masaya ako na. Nakakaalala ka na, Mrs. Phillips. Kaya ka nakatulog ng mahigit 9 na oras ay dahil sa mga alaala na bumabalik sa iyong isipan. Pahayag ng doktor matapos makita ang observation kay Daisy. Maiwan ko muna kayo. Paalam pa ng doktor at tuluyan na itong umalis kasama ang mga kasambahay. Mahal na mahal kita, Daisy. Huwag mo naman akong ibag-alala. Kababalik mo lang at ayaw ko mawala ka ng ganun-ganun lang. Nag-aalalang saad ni Hansel habang mahigpit na niyayakap si Daisy. Pasensya ka na, mahal ko. Masyadong napahabang panaginip ko tungkol sa mga nagdaang taon na nangyari sa akin. Hindi na ito mauulit, mahal. Masuyong saad ni Daisy at hinaplos ang mukha ni Hansel. Ngayon ay nakumpirma na ng babae na mahal pa rin niya si Hansel kahit na lumipas ang ilang taon na hindi sila nagkasama. Kaya pala hindi niya magawang mahalin at halikan si Theo dahil may nagmamay-ari na sa puso niya. Isang mariin at masuyong halik ang iginawad ni Hansel kay Daisy na agad namang tinugon ng asawa. Sabik na sabik si Daisy kay Hansel na humaba pa ang pagkakalapat ng kanilang mga labi. Papa, tama na po yan. Hindi na makahinga si Mama. Saway ni Hans at pilit na hinihila ang kanilang ama palayo sa kanilang ina. Napagagat sa sariling labi si Daisy para pigilan ang kanyang tawa dahil sa pagtabosangot ng mukha ni Hansel. Napuno ng tawanan ang buong sulok ng kwarto at hindi akalain ni Daisy na makakabalik siya sa kanyang pamilya. Natanggap ko palang isang mensahe mula kay Theo. Kaklase mo pala siya noon na may gusto sa'yo. Biglang salita ni Hansel at hindi maiwasan na makaramdam ng selos at inis ang lalaki. Nilahad ni Hansel ang cellphone at agad na tinanggap ni Daisy. Mahaba ang mensahe na pinadala sa kanya ni Theo at lahat ng iyon ay tungkol sa pagsisinungaling nito sa kanya. Humihingi ito ng tawad kay Daisy dahil laging makasarili ito. Nagawang bitawan ni Theo si Daisy dahil batid nitong sasaya si Daisy sa tunay na pamilya at hindi rin maatim ni Theo na magsinungaling ng panghabang buhay sa babae dahil bawat araw ay nakokonsensya ito. Hindi ko siya ipapakulong. Ngunit ayaw ko na siyang lumapit ulit sa'yo. Mahal. Pasensya na ngunit hindi ko pa magawang patawarin sila sa ginawa nila sa'yo. Biglang sambit ni Hansel na may otoridad sa tono nito. Niyakap ulit ni Daisy si Hansel at sumang-ayon dito. Naiintindihan ko, mahal. Salamat at nagawa mong maawa sa kanya. Nagmahal lamang siya na hindi ko nagawang suklian yon. Iba ang nagagawa ng pagmamahal. Kaya nitong gawin ang lahat para mapasa kanila lamang ang kanilang minamahal. Nagagawa nitong gumawa ng mga masasamang bagay at hindi na iniisip kung ano ang magiging kahihinatnan. Kadalasan ay tutol ang mga magulang sa magiging asawa ng kanilang anak. May ilan na gusto lamang protektahan, ngunit may ilan din na pansarili lamang nakagustuhan. Karapatan din ng anak na pumili ng taong magiging kabiyak nila. Huwag natin silang ipilit at palayuin sa kanilang kasiyahan dahil hindi magiging maganda ang kalalabasan nito. Hayaan natin at gabayan lamang natin sila sa landas na kanilang tatahakin. Huwag nating hahayaan na maging magulo ang buhay nila
dahil sa daan na gusto mong palakarin sa inyong mga anak. Wakas.